Alam niyo po, nung nasa high school pa ako, minsan, naging paksa ng diskusyon namin sa Pilipino ang kantang Leron, Leron, Sinta. Tinanong ng teacher namin, alin bang nahulog ayon sa kanta? Yung namimitas ng papaya o yung pinipitas na papaya? Merong nagsabing yung namimitas at meron din namang nagsabing yung pinipitas. Sa totoo lang, kantahin nyo man yung Leron, Leron, Sinta, wala kayong maririnig na sinabing nahulog sa kanta. Sinasabi lang nito, pagdating sa dulo, nabali ang sanga. Tapos kapus-kapalaran, humanap ng iba. Ang ibig bang sabihin, umakyat sa puno yung namimitas at pagdating niya sa tuktok ay nabali ang sanga. Sabi ko, hindi naman inaakyat ang mga puno ng papaya, usually. Kaya may dalang buslo yung namimitas. At ang pagkakaintindi ko dun sa buslo, kinakabit sa pansungkit niya. Inaabot nito ang papayang hinog. Pero, imbes na bunga lang ang mapitas, sumama pati buong sanga at bumagsak. Ang susi daw ng interpretasyon ay yung huling linya ng kanta, kapus-kapalaran, humanap ng iba. Anong ibig sabihin nun? Hahanap ng iba dahil na disgrasya sa pagkakahulog ang sinisinta? O hahanap ng ibang papayang hinog na susungkitin dahil napahiya ang nagpapakitang gilas na sinisinta na namimitas para sa kanyang minamahal? Ano nga naman ang mangyayari sa papayang hinog kapag ito'y nahulog? Di wasak. Humanap na nga lang ng iba. Ang pagtutunan natin ng pansin sa ating pagninilay ngayong hapon ay yung pagkahulog. Ang pagkahulog, madalas ay sanhi ng disgrasya. Kaya, kadalasan negative ang pakahulugan natin dito. Kahit naman sa English, di ba? The fall. Pag sinabing the fall of Adam and Eve, ibig sabihin, ang kasalanan ni Adan at Eva. Iniuugnay natin ito sa kasalanan, kabiguan, kapalpakan. Pero, pwede rin namang positive ang meaning, di ba? Katulad nung, I am falling in love. Positive ang falling doon. Sinasabi rin natin yan sa Tagalog. Nahuhulog ang loob ko sa Kanya. Ibig sabihin, naaakit, o nahuhumaling, o sumisinta. At ang salitang Tagalog para sa meaningful ay makahulugan, na nagmula doon sa root word, hulog. Mahulog. Anong kinalaman ng pagkahulog sa meaningful, makahulugan? Ang naiisip kong larawan ay isang timba na sumasahod sa tubig na dumadaloy mula sa poso. Naiipon ang tubig sa timba at hindi nasasayang, hindi tumatapon. Bakit? Kasi may kinahuhulugan
Dito sa mundo, maraming tao nagkakalat kasi walang kahulugan ang buhay. Ang buhay na makahulugan ay isang buhay na may layunin. At para sa maraming tao, ang layunin ay ang umiipon sa kanilang pagkatao. Sa ating ebanghelyo ngayon, binigyan din ni Jesus ng isang positive meaning, ang pagkahulog. Ang sabi niya, unless a grain of wheat falls into the earth and dies, it remains just a grain of wheat. Maliban lamang hindi mahulog ang butil ng trigo at mamatay. Mananatili lamang itong isang butil. Ngunit kapag nahulog at namatay, ito'y nagbubunga ng madami. From negative to positive. Hindi na ito nakaugnay sa kasalanan, kabiguan, o kapalpakan. Ang pagkahulog dito ay pagtatanim, paghahasik, may pag-asa dahil may tutubo at magbubunga. Palagay ko ito din ang dahilan kung bakit ang ebanghelyong ito from John chapter 12 ang madalas gamitin para sa mga kapistahan ng mga martir katulad ng pinagdiriwang nating martir ngayon. Si St. Lawrence, Deacon and Martyr, San Lorenzo, hindi yung ating San Lorenzo Ruiz, kundi si San Lorenzong Diakono who lived in the 2nd century. Ayon sa kwento tungkol sa buhay niya, noong bibitayin na ang obispo ng Roma na siyang Santo Papa, Pope Sixtus II, nagtatampo daw si Lorenzo dahil ayaw siyang isama. Pambihira naman kayo, sabi niya, sa lahat ng pagdiriwang sa liturhiya, kasama niyo ako. Nagsiserve ako. Ba't di niyo ako isama sa kamatayan? Grabe, no? Napakasigasig. Alam niyo, isa ito sa mga ikinamangha tungkol sa mga Kristiyano noong panahon ng persecution. Kasi kakaiba sila. Hindi madaling takutin. Dahil napukaw upang makibahagi sa misyon. At yun ang tema ng ating Novena Mass. Pinukaw para sa misyon. Dahil nagising, napukaw upang makibahagi sa misyon ni Kristo. Ang misyon ng pagtubos ay nagpapalakas ng kanilang loob. Nakakayanan nilang harapin ang mga dusa at sakit at mga pasakit, maging kamatayan. Kasi nahulog ang loob kay Kristo. Sumisinta. Ito yung kakaibang sinta na hindi takot mahulog dahil una nang nahulog ang loob sa sinisinta. Ang sabi ng isang Kristiyanong autor, noong mga 2nd century, na si Tertullian, hindi ito naging santo, by the way, pero naging pamoso, sikat na manunulat na Kristiyano. Ang sabi niya, ang dugo ng mga martir ay binhi ng simbahan. Ang dugo ng mga martir ay binhi ng simbahan. Kung binhi ka, hindi mo ikatatakot ang mahulog.
Dahil yon ang buhay mo. Maliban lang kung mahulog. Kung hindi siya mahulog, di siya tutubo. Mayroong ibang version ang kasabihang ito. Hindi ko lang matiyak kung sino yung nagsabi. Ang sabi niya, pilit nila kaming nililibing. Hindi ba nila alam na kami mga binhi? Sinong tinakot mo? Pilit mo kaming nililibing? Hindi mo ba alam na kami mga binhi? Para mong tinapo ng isda sa kanyang tubig. Sa ating unang pagbasa, ang sabi ni St. Paul, ang nagtatanim ng kakaunti ay aani rin ng kaunti. Yan ang nangyayari sa maramot na buhay. Ipinagkakait dahil sa takot na mahulog. Pero ang nagtatanim ng marami ay aani rin ng marami. Sinabi niya ito nung manawagan siya ng tulong para sa mga nagugutom sa Jerusalem. Pero sa kalaunan, mas lumawak pa ang aplikasyon ng kasabihang ito at ngayon, ang tinutukoy ay ang pagtatanim na ginagampanan ng bawat saksi at patotoo na hindi takot, mahulog at mamatay. Hindi kaya dapat baguhin ang last line ng Leron Sinta? Kung ang nahulog at nawasak ay hinog na papaya, kahit ayaw mo nang pulutin dahil wasak na, kahit papaano kakainin din naman yan ng mga hayop at ikakalat pang mga buto upang magtanim ng mga bagong puno ng papaya. At di ba maganda yon? Mas marami pang punong papaya ang tutubo at magbubunga ng sagana. Kaya, siguro, imbes na kapos, kapalaran, ang alam ko sa Tagalog, ang kabaliktaran ng kapos ay lipos. Gana, puno. Ay, palitan natin. Gawin nating lipos kapalaran, hulog langit, sinta.